Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo? I hope okay lang po kayo ngayon. Hindi ko po alam kung nakapag-dinner na po kayo pero kami ho ay tapos na po. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagkita sa gabing ito. Tayo po manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Sa opportunity na binigay niyo sa amin upang talakayin ho ang Trinity. Nasa ikalawang bahagi na po kami ngayon. Talahin po namin ang inyong gabay, Banal na Espiritu. Pagliwanagin niyo po ang aming kaisipan, gusto naming malaman ang basic teaching nito. Salamat sapagkat ang Katoliko ay sentro itong turo na ito sa simbahan. Salamat po sapagkat Trinitarian ang Catholic Church. Ito po yung isa sa mga hindi naintindihan ng mga anti-Catholics. Maraming salamat sapagkat ang simbahan ng Panginoon Diyos ay kumpleto sa doktrina, sa aral. Ang mahalaga lang ay yakapin ito ng mga Katoliko, alamin at yakapin at isabuhay. Ituro na rin kung may mga pagkakataon. Salamat Ama sa mga nakalipas na oras na yung pag-guide sa amin. Sa mga nagtatrabaho po, ay salamat sa kalakasan, pag-iingat po sa mga estudyante na nakauwi sila ng maayos kanina. Salamat Ama sa opportunity ho na binigay sa amin tonight, and it is our prayer that you will be the one to be lifted up. Salamat po, salamat. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Alright, maraming salamat mga kapatid. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian po natin. Maraming salamat. Bro JB Tembrevilla Akma, magandang gabi bro. Salamat sa Lord sa inyong pagbo-broadcast sa DYRL, na nakita natin yung broadcast, at salamat sa Panginoon. Sana magdire-diretso kayo dyan at tumagal pa yung pag-broadcast ninyo sa nabanggit na radio station. Ganun din sa DYAF, yung mga kasamahan natin ng mga Catholic Faith Defenders. Mahalaga to na maikala talaga natin ang doktrina ng simbahan para maging aware ang mga kapatiran na mga Katoliko, para malaman nila and eventually ay mag-research din sila para meron silang maisasagot sa mga anti-Catholics. Maraming salamat Bro JB sa ministry na yan. Oo, maraming salamat. Alan Janeta, bro, maraming salamat dyan sa Hungary. God bless your work sa iyong pamilya, kapatid. Samahan ka nawa ng Panginoon Diyos. Bago po tayo dumiretso sa ating part 2 ng Trinity, ay gusto ko po sanang i-shout out yung ating bagong ordina ng mga pare. Opo. Sila Reverend Father Jose John Barros Puertes, Reverend Father Ramon Gonzaga Jimenea Jr., Reverend Father Erdi John Ramos Taiko, at si Reverend Father Michael Velasco Castidad. Itong apat na bagong ordina na pare ay pagdasal natin sila. Hindi madali yung pinasok nilang bukasyon. Opo, marami siguro silang plano sa buhay, pero bakit naisipan nila magpare at mag-aral na hindi ho ganun kadali ang desisyon. Pero salamat sa Panginoon, nakapaglingkod sila ng ilang taon bilang diakono, at sa ikalawang pagkakataon sila po ay naordinahan bilang mga pare. Pagdasal po natin sila na sila ay gamitin ng Panginoon Diyos sa parokya na kung saan man sila i-assign ng ating bishop. Alright. So, shout out sa inyo sa ating mga bagong ordina ng mga kaparian. At panalangin natin na marami pang mag-consider na magpare. Kapos tayo sa pare sa Pilipinas Opo. Kaya ho ay panalangin natin na magdagdag pa ang Panginoon Diyos. Kapatid, bago tayo mag-review sa ating tinalakay na last Friday, sinimulan natin yung series natin sa Trinity, ay gusto ko muna i-share ng mabilis itong obligasyon natin bilang mga Katoliko. Dito po sa Code of Canon Law. Sa Code of Canon Law po, mahalaga ito na mabasa rin natin, mapag-aralan bilang mga Katoliko, lalo na sa Title 1, na meron purong nakalagay na the obligations and rights of all Christian faithful.
Ito'y bahagi ng part 1, the Christian Faithful. Ang Christian Faithful ay tumutukoy sa kabuuang mga Katoliko, universal at partikular. Meron po tayong obligasyon at karapatan bilang mga Christian Faithful. Na pag-usapan na po natin noong nakalipas, yung Canon 208. Na sabi doon na from their rebirth in Christ, there exists among all the Christian faithful a true equality regarding dignity and action by which they all cooperate in the building up of the body of Christ according to its one own condition and function. Mahalaga sa atin bilang mga Katoliko na tinawag po tayong Christian faithful hindi lang tayo Kristiyano, kundi dapat maging totoo na tayo ay tapat, no? Christian faithful. Meron tayong dignity, meron tayong pagkilos, meron tayong kooperasyon, at ang ating gusto makatulong doon sa building up of the body of Christ, mga kapatid. Ito ay depende ito sa sariling kondisyon natin at yung ating function. Kaya nga mahalaga dyan para malaman natin yung function natin ay malaman natin ano ba yung charism natin. Sa amin yan, ang tawag namin dyan, ano ba yung spiritual gifts na meron ka. So, importante ho yan na mag-undergo tayo ng mga giftings, no? Malaman natin yung definition, ano ba yung function nito, at paano mo malalaman na ito yung charism mo, no? Importante po yun bilang isang Katoliko. Now, pangalawa, ito yung gusto natin bigyang pansin sa oras na ito, sa Canon 209. Sabi ron, the Christian faithful, even in their own manner of acting, are always obliged to maintain communion with the church. Ito naman pinag-uusapan dito, yung communion with the church. Dapat tayo ay kasama, na andun tayo sa simbahan, universal, tayo partikular Wala tayong problema rin sa universal church Ang medyo struggle tayo sa partikular, kung saan tayo kabilang o miyembro na simbahan o parokya. So mahalaga sa atin bilang mga Christian faithful ay obligado tayo na panatilihin to maintain communion with the church. Makakatulong yan yung ating alam natin yung ating schedule sa parokya. Kaya nga minsan napapansin nyo, di ba may mga announcement yan sa dulo bago mag-closing prayer benediction ng pare. Opo, may mga anunsyo. Sa aming pong parokya ay inannounce na merong 2 aktibidades na mangyayari sa Mayo. Yung confirmation sa matrimony. So, ini-encourage sa mga Katoliko na hindi pa nakukumpirma, makibahagi yon. At yung mga Katoliko naman na nakasal na sa civil, na hindi pa kasado sa simbahang Katoliko, ay mainam na makasal din. Iyon na isa sa mga paraan para ma-maintain natin yung communion natin with the church. Kasi pag sinabing communion, yung kaisahan natin miyembro ka kasi ng parokya na yan. Mas maganda na i-maintain po natin. Sabi dyan are always obliged. Hindi po dyan as yearly obliged, hindi po sinabing as monthly obliged or as weekly obliged, kundi sabi dyan are always. Yung frequency po sabi dyan always, lagi. Are always obliged, hindi po yan optional, kundi obligado ka, you have to do it. Ng trabaho natin bilang Katoliko, we are obliged to maintain communion with the church. Again, the Christian faithful talks about the mga miyembro tayo po na simbahang Katoliko, even in their own manner of acting, sa mga pagkilos po natin, are always obliged to maintain communion with the church. Kapatid, do you love your church, yung parokya? Do you love your priest? Do you love the brethren? Yun yung mga mga kasangkot na mga tanong dyan, mga follow-up questions para ma-maintain natin yung communion natin with the church. Ang ganda sa Roman Catholic kasi nga, wala tayong problema kung saan ka man mapunta. As long na may Roman Catholic Church dyan, pwede ka magsimba. Bakit? Iisa yung forma ng misa Diba? 1 oras lang yan. Kompleto na yan. Nakadalawang luhod ka na dyan. At yung pinaka-highlights ng misa ay yung Liturgy of the Word at yung Eucharist. Iisang forma lang yan, mga kapatid.
at dialekto yung ginagamit natin. Yan ang maganda. Unlike po sa, halimbawa sa Baptist, hindi ka pwedeng basta magsimba sa hindi Baptist. Pero ito, as long na Catholic Church yan, pwede ka dyan. Walang problema dyan, maski sino pang pare yan, no? Anumang klaseng, anumang order siya galing na pare, hindi na importante yon. Alam natin, iisa ang mensahe, iisa yung homily. Nagkakatalo lang yan doon sa delivery ng pare. May mga paring napakahusay mag-deliver, di ba? May isa naman, monotonous, mga nakakaantok magsalita. Maikli na nga, nakakaantok pa. Hopefully, hindi gano'n, ano? Palapansin lang natin yan sa medyo maedad na ng mga pare, Pero yung mga bata-batang, mga pare natin, energetic, no? Lalo na yung mga taga Maynila na mga pare natin, ano? Talagang preaching yung ginagawa, talagang pastor, parang pagbomomba sa pulpito. Okay. Ilang mo muna mga kapatid, dadako na po tayo sa ating paksa na Trinity. Tayo po ay nasa part 2. Sinagot natin nung Friday mga kapatid yung akusasyon ng dalawang sekta. Yung akusasyon ng Jehovah's Witness at yung akusasyon po ng Iglesia ni Cristo. Actually, meron tayong 4 na gustong linawin na itutuwid natin. Una na ituwid na natin kasi sabi sa atin na ang pagsasabi daw na misteryo ang Trinidad ay isang alibay na sagot. Now, sinabi natin, hindi tayo nag-aalibay. Opo, sinagot na po natin yan. Ngayon po, susubukan nating sagutin ang number 2 saka number 3. Sabi sa atin, imbento lang daw yung doktrina ng Trinidad. Inimbento lang daw natin. Pangatlo, ang doktrina daw ng Trinidad ay hindi itinuro sa Biblia. Bakit sila ganito? Itong mga anti-Catholics na ito, simple lang. Hindi kasi sila naniniwala sa Trinity. Kaya gusto nilang mandamay pa na ang Katolikong naniniwala sa Trinity ay gusto pang palabasin na tayo pa ang may problema at sila yung tama, tayo ay mali. Pinagkunan po natin yan ng Catechism of the Catholic Church, paragraph number 237, na sinasabi doon na the Trinity is a mystery of faith in the strict sense. One of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God. At nakita rin natin doon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 230, na sabi ron na even when He reveals Himself, God remains a mystery beyond words. Sabi nga ni St. Augustine, if you understood Him, kung maiintindihan mo siya, ang Diyos, it would not be God. Hindi siya Diyos pag naintindihan mo ang Diyos. Ang point ni St. Augustine, we can never fathom the mind of God. Kalahati lang tayo. Kaya nga ho, isa sa mga issue ng ako po ay estudyante sa theology, bakit natin kailangan pag-aralan ng Diyos? Sabi nga nung isang kaklase ko nung yung theology proper na po kami, sabi niya Sir, para atang may problema tayo. Yung ating isip ay limitado. Bakit tayo may ganitong subject na theology? Theos, about God. Tapos yung study, yung logy. Opo. Mukha atang may problema tayo, sabi nung kaklase ko. Tapos in-explain ng aming professor. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin ika nga nag-aaral tayo patungkol sa Diyos ay gusto na nating maging pantayan yung kaisipan ng Diyos. Kundi gusto lang nating tignan yung mga malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang paliwanag nung aming professor. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ikalawang bahagi na po tayo. Sasagutin po natin yung paratang sa atin ng mga kulto na inimbento lang daw po ng Katoliko yung doktrina ng Santissima Trinidad.
Mga kapatid, gusto nating linawin na mali po ang paniniwala na ito ay imbento lang ng simbahang Katolika. Tulad po ng aligasyon ng dalawang kulto ng Saksi ni Jehovah at Iglesia ni Manalo ng 1914. Now, may isa pang grupo na pumapapil ang Mormons, mga kapatid. Noong unang siglo, mga kapatid, kilala bilang anti-Trinitarian ang mga grupo na kung tawagin ay Binitarianism. Binitarianism. Ito po yung paniniwala na dalawa ang Diyos, dalawa ang katauhan, at aspeto, dalawa. Pangalawa, lumitaw din ho ang katuruan ng grupo kung tawagin ay Unitarianism. Unitarianism. Ito naman po ay paniniwala sa isang Diyos, isang pagkatao at isang aspeto. At yung pangatlong grupo na lumitaw ng unang siglo ay tinatawag na modalism. Okay, yung una, Binitarianism. Pangalawa, yung Unitarianism. Pangatlo po yung modalism. Ito po yung oneness. Ang ibig sabihin niyang, ang God the Father, siya rin God the Son. Ang God the Son ay siya rin pong God the Holy Spirit. Oneness. Kaya di ba may mga Pentecostal na ang Father ay siya ring Son, ang Son ay siya ring Holy Spirit. Oneness. Hindi tatlo. Isa lang, sabi nila. Mga kapatid, sa 1:37 at 35 ng Lucas, ang sabi po ng salita ng Diyos, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ay isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Mga kapatid, ang Santissima Trinidad ay matagal nang nahayag sa salita ho ng Diyos. Unang nangyari po yan o mababasa doon sa Annunciation ni Anghel Gabriel tungkol sa pagdadalang tao ni Birheng Maria. Doon po unang inilarawan sa Bagong Tipan ang kahayagan ng Santissima Trinidad. Maliwanag po doon, sabi ng anghel, sa iyo ang Espiritu Santo. Sino kausap? Si Virgin Mary. Binanggit doon yung Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan ng Diyos. Yun po yung God the Father. At dahil dito isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Sa wikang Banyaga, the angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God." So makita mo ron yung Santissima Trinidad, mga kapatid. Makita mo yung the Holy Spirit, yung Most High, it refers to God the Father, at yung ipapanganak o isisilang ni Virgin Mary na tatawaging Son of God. Mga kapatid, sa isang pribadong pagtatagpo sa Nazareth, Galilea, na anghel na isinugo ng Diyos at sa dalagang pinagpala sa babaeng lahat, maliwanag ang tatlong magkakaibang persona, distinct magkakaibang persona na makikita sa balitang sinabi ni Anghel Gabriel sa Birheng Maria. So makita mo rin yung banal na Espiritu. The Holy Spirit will come upon you. Kausap dyan, yung personal pronoun na you ay tumutukoy yan kay Virgin Mary. Pangalawa, yung kataas-taasang Diyos. Mga kapatid, the power of the Most High will overshadow you. At pangatlo, yung anak ng Diyos na binabanggit na the baby to be born. Mga kapatid, ipagpalagay na ho natin, kung walang pag-iral ng tatlong persona, sino kaya ang tatlong tinukoy ni Angel Gabriel? Kung hindi po yun Santissima Trinidad, sino po yung binanggit? May idea po ba kayo? Kung hindi po yung tumutukoy sa Holy Trinity, sino yung binanggit ng Anghel Gabriel, mga kapatid?
Ang kahayagan ng tatlong persona ay ganap na nahayag sa tao in public nang binyagan ni Juan Bautista ang Panginoong Hesus sa Ilog Jordan. Ang sabi ron sa 1:9 hanggang 11 ng Marcos, nang panahong yon dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya binautismohan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Sa talatang nabanggit mga kapatid, kung susuruing mabuti ang tagpong ito, muli po ay kitang-kita ang paglutang ng tatlong persona na nahayag. Una, ang tinig na nagsalita. Kaninong tinig po yun? Tinig po ng Ama. Ikalawa, sino po yung bininyagan doon? Ang anak, si Jesus. Pangatlo, ano ang bumaba o sino ang bumaba? Mga kapatid, ang Espiritu. Na kung imbento lang ho ng Iglesia Katolika ang Santissima Trinidad, sino ang nagsalita na mula sa langit? Sino po itong ikaw ang minamahal kong anak? At sino naman ang bumaba na tulad ng isang kalapati? At sino po yung bininyagan sa Ilog Jordan? My fellow Catholics, sa katotohanan, hindi natin kailangang maghagilap ng sagot sa mga tanong na ito dahil maliwanag na nailalarawan ang pagkakakilanlan ng tatlong persona sa tagpong naganap. Ang dalawang importanteng kaganapan po sa buhay ng Panginoong Hesus ay ang kanyang pagkakatawang tao at yung kanyang binyag. Ay maliwanag na patibay o patotoo na hindi imbento ang Santissima Trinidad o Holy Trinity. Kaya ho ang pwede nating sabihin sa mga kulto na Jehovah's Witness at Iglesia ni Manalo, palpak ang aligasyon po nila. Palpak ang aligasyon ng kultong Saksi ni Jehovah at INC. Na bago pa nila sabihin na imbento ang Trinidad, ipaliwanag nila kung sino ang tinig, sino ang bininyagan, at sino ang bumaba tulad ng isang kalapati. Now sa ating pagtatapos, sasagutin natin, hindi nga ba itinuturo ng Biblia ang Trinidad? Wala ba sa Bible ang Trinity? Kasi yan po yung pinangangalandakan ng mga kulto eh. Alam mo, ito ang natin, ito ang pagkaparehas natin sa mga Protestante at mga Evangelical. Ang mga Protestante at mga Evangelical, majority, Trinitarian. Bagamat may iilan na denominasyon na hindi Trinitarian, katulad ng Pentecostal Oneness, na sa kanila, ang God the Father ay siya ring God the Son at siya ring God the Holy Spirit. Pero hindi masyado nilang naiintindihan ng Iglesia Katolika Romana na tayo po ay Trinitarian. Isa po sa mga matitibay na doktrina o aral na simbahang Katoliko, tayo po ay Trinitarian. Nakakapang nga ho kung bakit saan nila nakuha, ibig ng mga Protestante at mga Evangelical, na tayo pa ang mali, tayo pa ang kulto, tayo pa ang pagano. Kung iti-trace natin mga kapatid, sino ba ang nauna? Ang denominasyon ba o ang Katoliko? Saan ba galing yung Biblia na sinasabi nilang Bible alone? Hindi ba't ang Katoliko ang nag-compile ng Biblia? Ano ba naging papel ng mga Protestante at mga Evangelical sa Bible? May sarili silang kopya. May sarili silang bersyon ng Biblia. Pero yung kauna-unahan, ang compilation na ito ay galing sa mga Katoliko. Pagdating ba naman sa Trinity, sasabihan pa na hindi tayo Trinitarian? Maliwanag po yan na hindi po nag-aaral ang mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelical sa kung ano nga ba ang aral na bitbit ng Roman Catholic. Sagutin natin mga kaibigan sa gabing ito, hindi nga ba itinuturo ng Biblia ang Trinidad?
Nakalulungkot isipin na ang mga taong pinagmula ng tanong na ito ay kilala bilang mga Bible-based churches. Wala sa kanilang umiiral na church tradition, kundi nakadepende lang sila sa Biblia ang pinagmumula ng kanilang mga aral. Ngunit nakapagtataka na tila hindi nila nabasa, binasa o nababasa ang Great Commission na ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. 28:19 ng Mateo. Ang sabi po, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan. Hindi po sinabi ron na bautismuhan niyo sila sa mga pangalan. Kundi ang sabi ho ay bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa talatang nabanggit mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagpapahayag ng Panginoong Hesus tungkol sa Santissima Trinidad, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi lamang Biblia ang nagtuturo tungkol sa pag-iral ng tatlong ito, kundi nagmula mismo ito sa bibig ng Panginoong Hesus. Kung igigiit po ng mga anti-Trinitarian na hindi aral ng Biblia ang Trinidad, hindi kailangan nilang mismo ay kontrahin ang pahayag na ito ng Panginoong Hesus. Tatlo ang kanyang tinukoy, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Kung ang binanggit ng Panginoong Hesus ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ni Felix Manalo at ni Charles Taze Russell, 5 ang magiging bilang nito. Dahil 5 karakter ang binanggit. Mainam siguro mag-aral munang magbilang ang kultong mga Saksi ni Jehovah at Iglesia ni Manalo, 1914, para maintindihan po nila na ito'y tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang tatlo ay Trinidad. Maliwanag na nasa Biblia ang Trinidad mga kapatid. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesus pa ang nagpahayag nito. Kung hindi kikilalanin na Santissima o Holy o banal ang tatlong ito, lilitaw na ito'y heretikong aral. At batid natin na demonyo lamang o yaong mga walang kinikilalang Diyos ang maaring tumanggi o hindi kumilala sa kabanalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa simpleng logic mga kapatid, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay tatlo. Ang Ama, Anak at Espiritu ay banal. Sa makatuwid, nasa Biblia ang Santissima Trinidad o tinatawag sa wikang banyaga na Holy Trinity o banal na santatlo sa Tagalog. Bagamat malinaw na totoong may Santissima Trinidad, pilit hinahanap ng mga anti-Trinitarian ang direktang termino na Santissima Trinidad. Wala ho naman talaga tayong mababasang salitang Trinity sa Biblia, kung saan nasusulat sa Biblia. Para sa mga anti-Trinitarian, hindi daw totoo ang Santissima Trinidad kahit buong buo ang diwa nito dahil hindi daw mababasa ang terminong Santissima Trinidad sa Biblia per se or by or in itself pag sinabing per se. Ibig lamang sabihin ang paniniwala ng mga anti-Trinitarian ay nakadepende sa aktwal na pagkakasulat ng termino. Nakakatuwang balikan ang tanong ang mga ito kung sila ba'y naniniwala sa incarnation at Biblia. Walang aktwal na terminong incarnation at Biblia na makikita sa mga nasusulat sa kabuuan ng banal na kasulatan. Na kung walang nakasulat na terminong incarnation at Biblia, ibig ba sabihin nito ay hindi totoo ang incarnation o yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus at walang Biblia? Kaya ho, mag-isip-isip po sila, mga kapatid. At sana nga ho, nakatulong itong pinag-uusapan po natin. Bukas, Martes, ay meron tayong makasama si Bro Harvey para tayo po ay samahan sa part 3 ng ating pinag-uusapan na Trinity. Okay?
Part 2 tayo ngayon. Sinagot natin yung dalawang akusasyon sa atin na sabi ng mga kultong sekta, inimbento lang daw ng simbahang Katoliko ang doktrina na Santissima Trinidad. Ang sagot natin, hindi po imbento yan. Meron tayo niyan, naniniwala tayo sa Trinity. Sila ang may problema kasi wala sila niyan, hindi sila naniniwala. Nakalagay sa Biblia, hindi nila pinaniniwalaan. Pangatlo nating pinag-usapan na hindi nga ba itinuro ng Biblia ang Trinidad? Ang sagot natin, itinuro. Nababasa. Hindi natin mababasa yung aktual na salita. Pero yung essence nito ay kalat-kalat sa Bagong Tipan. Binanggit natin na Mateo 28 doon sa Great Commission sa 28:19 ng Mateo, at ito ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Bukas mga kapatid ay pag-uusapan natin na salungat nga ba sa mga aral ng banal na kasulatan ang doktrina ng Santissima Trinidad. Kasi sinasabi nila salungat yan. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Walang pinagbabatayan yan. Ayun po yung kanilang akusasyon. Kaya susubukan natin bukas ng gabi, kasama natin si Bro Harvey, na ipaliwanag po ano yung ating sagot sa mga anti-Trinitarian. Sana ho nakatulong yung ating pinag-usapan, mga kapatid. Time check, 8:31. Muli po nating pinapasalamatan ng Panginoon sa bagong mga pari natin dito sa Diocese ng Bacolod. May 4 pong na ordinahan bilang mga bagong pari. Si Reverend Father Jose Jan Barros Puertes. Pangalawa si Reverend Father Ramon Gonzaga Jimenea Jr. Pangatlo po ay si Reverend Father Early Jan Ramos Taiko. At ika-4 si Reverend Father Michael Velasco Castidad. Puertes, Jimenea Jr., Taiko at Castidad. Mga bagong ordina na pare ng Romano Katoliko. Yan. Pagdasal natin sila, no? Marami silang kakaharapin na mga suliranin sa parokya. Depende kung sa sila madidestino. Opo. Pagdasal natin, hindi ho biro maging pare. Talaga namang matinding hamon po yan. By the way, mga kapatid, kulang po tayo ng pari sa Pilipinas. Oho. Kakaunti lang ho kasi yung merong ganyan na panalangin na ialay ang sarili bilang pare. Bibihira po yan sa Pilipinas. Pero sana magbigay ang Lord ng mga talagang tamang mga tao diyan sa sa posisyon na yan, kasi napakahirap po yan, no? Bilang maging pare. Hindi yan biro. Kaya yung mga pumapasok sa seminary, lumalabas ho yan sila Kasi pag hindi nila nakakayanan hindi pala pagpapare, kundi gagawa pala sila ng pamilya. Kaya sila hindi natutuloy sa pagpapare. Kaya yung mga seminarians natin, ipagdasal natin. Kasi hindi yan sigurado hanggat hindi sila natatapos sa pag-aaral, walang katiyakan na magpapare yan sila. Mabigat yung pag-aaral nila, yung training ipagdasal po natin itong mga bago nating pare. Na sana sila ay magtagumpay sa kalooban ng ating Panginoon. As I close, mga kapatid, para makadagdag ng kaalaman sa atin, ay maaari po kayong makinig. Yung mga taga Negros, maaari kayong makinig sa Factbusters PH, The Beloved Catholic, and po yung Facebook page sa DYAF, Historia Sagrada, Sabado, at ang Diwan nga Dalan, pagkalinggo naman. Ang mga tagapagturo po dyan ay mga CFD sa Diocese ng Bacolod. Pinangunahan po yan yung aming mahusay na presidente na si Christian Paul Gailan. Kaya panalangin niyo po kami. Opo. At meron tayo sa DYRL Radio, 10:35, ang pagtuong Katoliko na pinangunahan nila Dr. Ray Antila at ni Bro JB Trombibilia Akma. Opo.
ipagdasal po natin itong mga programa na ito. Maaari din ho kayong bumisita doon sa ibang mga kapatiran natin. Yung katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma. Mr. Curious, pwede rin ho yan sa YouTube, tignan nyo. Ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, nila Jando, at yung pananampalataya at katuwiran ni Bro Wendell Talibong. Of course, yung ating broadcast dito ay meron tayo sa gabi naman. Ang sa atin naman ay usapang Katolisismo, Monday to Friday. So, yung mga nabanggit natin mga kapatid, ay ilan lang sa mga pwede nyong sundan para ho maging ano tayo, no, yung ating kaisipan. Malaman natin yung mga bagay-bagay para makatulong po sa ating buhay pananampalataya. Ipanalangin nyo mga kapatid kasi kinukonsider ni Bro Calix na by June, Lord willing, ay magkakaroon po tayo ng pag-aaral online. Ito po ay karagdagan doon sa ginagawa po nating pag-aaral sa usapang Katolisismo kasi puro pahapyaw lang po yung ginagawa natin gusto ko sana medyo malalim ng konti. Kaya ako ay nakikipag-usap sa aming presidente sa CFD yung possibility na magkaroon tayo nito. Dadahan-dahanin natin, no? Ang idea is once a week, mga 2 oras ito via Zoom o kaya Google Meet. You have to enroll bilang estudyante. Ito ay kombinasyon ng 3 pag-aaral. Pag-aaral sa philosophy, pag-aaral sa theology, at pag-aaral sa apologetics. Itong 3 pag-aaral na to, at least makuha lang natin yung basic nito. Okay? Kasi kung try natin by June, umpisahan ito, tapos tignan natin yung kalalabasan nito. Pag nakita namin ni Bro Christian Paul Gaylan na interesado, marami, baka kariri na ho natin ito. Gusto lang natin itong subukan, tignan kung ilan yung estudyanteng mag-aaral. Tignan ho natin kasi nakikita ko kailangan nating i-train yung mga layman Opo. Baka wala kayo niya sa inyong parokya, kaya yan po ay inisyatibo lang ni Brad Calix in coordination po with the Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Kasi mas maganda na may mga kasama tayo rito in collaboration at sa iba pang mga kapatiran sa iba. Baka kung ang mga kapatid sa CFD ay hindi sila lahat available, ay po pwedeng gawin ni Brad Calix makipag-collab doon sa mga kapatid na merong panahon na pwede magturo ng philosophy, at least yung basic, no? Basic philosophy, theology, at meron tayong apologetics. Ito yung 3 salit-salita na pag-aaral na pwede nating tignan yung possibility. Pag-pray natin Lord willing, makapagsimula tayo. Kasi kung hindi tayo makapagsimula, wala tayong masisimulan. Opo. Mahalaga lang na available yung magtuturo, may commitment. Ito kasi on our part, labor of love ito. Pero syempre, dahil may mga gastos din ho tayo sa ating wifi, etc. Kung gagamit tayo ng Zoom, kasi may bayad po ang Zoom. So siguro magcha-charge lang ho kami ng konti para may pang-ikot lang ho tayo, pambayad doon sa mga gagamitin po natin. Saka may pangkape-kape yung mga tagapagturo natin. Hindi naman po siguro sa inyo yon, medyo mahirap, no? Ganun talaga Meron tayong tutulungan namin kayo. So sa isang banda naman, magandang meron din tayong pwedeng maiambag para dire-diretso po tayo, mga kapatid. Ipagdasal natin yan. Hindi pa kami nakakapag-usap ng medyo malalim dyan, pero hopefully ay meron pa kaming 2 buwan na pag-usapan yan at tignan yung possibility na matuloy. Pero tignan natin wala pa tayong sinasabing diretso na tayo by June, kundi yan po yung desire ni Brad Calix na mapasimulan ng dahan-dahan. Kasi in the long run alam nyo, papunta rin naman kayo dyan. Opo. Kasi itong sinishare natin sa usapang Katolisismo, ano lang to, mababaw, no? Hindi to ganun pa
Kasi iba sa inyo baka naiinip masyado ng basic di laliman natin kung gusto nyo yung medyo malalim. Kaya lang, pag medyo malalim yan, dapat marunong ka mag-research. Oo. Kasi hindi tayo spoon feeding dito kung sakali ako teacher nyo. Hindi ako spoon feeding Magre-research ka pag ako teacher mo. At syempre, willing ka na depensahan yan. Ano bang pagkaunawa mo dyan sa research mo? At dapat naka-inline yan doon sa turo ng Simbahang Katolika. Yan ang gusto natin sabihin Mga kapatid, excited ba kayo? Mukha tang hindi kayo excited Please comment. Comment lang po kayo kung ano po yung nasa isipan ninyo. Baka may suggestion po kayo. Comment lang po kayo kasi kukonsider po natin yan mga kapatid. Joseph Anyabiesa, maraming salamat. Sabi niya, pagdasal natin ang nabigyan pa ng ating Panginoon na nabigyan pa niya ng maraming pare ang kanyang simbahan. Tama po yan. Bobby Tarok, maraming salamat bro. Louie, sabi niya, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Si Gilbert Buhisan, sabi niya, yes, excited po Brad. Alan Janeta, sabi niya, sali po ako. Sige. Sabi niyo yan mamarkahan ko na po kayo. Lalagay ko na po kayo sa aking rito, kwaderno yung mga nagpahayag. Andito yung mga ilang mentor natin Doc Ray Navarro, magandang gabi po, Doc. God bless po sa inyong ministeryo. Sanzan Laribo Agot, maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Ayan. Sino pa ba? Si Lawrence Gerald de Guzman. Maraming salamat, Lawrence. Bro Christian Paul Gailan, ang aming presidente po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, ang aming masipag at pinaka-lead anchor ng pagbo-broadcast niya sa DYAF sa Diocese. Bro Gailan, maraming salamat. Yung aking kapatid nandito, si Maria Julia Cisnero. Magandang gabi tol, God bless yan sa Pangasinan Kila Ate Lydia, maraming salamat. Si Bro Crystal Clear, ito ho ay pastor. Mga kaibigan po natin ito. Salamat bro sa pag-join. Si Ate Yam Montejo, salamat po. Si Jessa Moridas, maraming salamat. God bless kapatid. Sa aking mama nandito, si Mama Elsie Calixtro. Tawag ako sa iyo pagkatapos ng broadcast Oo. Andito rin yung aking anak, si Josiah Calixtro. Anak, magandang gabi. God bless sa iyong may bahay at sa aking apo dyan. Oo. Salamat Si Maribel Tinto Delphine, magandang gabi po. God bless po sa inyo. Sino pa yung kasama natin dito? Si June Montes Arimado. Marhay na Banggi, Brad Calix at sa lahat. Palagay ko, Bicol yan, Marhay. Hindi ako nagkakamali. Jermaline Hunasan Balahadya, San Pedro Laguna, salamat po for watching. Apple, ito si Apple Magandang gabi kapatid, God bless kay Ninong, sa kay Ninang at kay Bro Pipito Barbon, ang isa sa mga lay ministers dyan sa Granada. Opo, maraming salamat Bro Pipito. Raydan Garcia, salamat po for joining. Salamat sa pag-share din ng ating video kapatid. Taga Bago City, salamat po sa inyo. God bless. Sino pa? Danny Santelices, magandang gabi po. God bless po sa buong pamilya. Alan Yaneta dyan sa Hungary. Maraming salamat bro. God bless sa work. As yung pamilya sa Pinas. Bro JB Akma, maraming salamat. Alright. Kung di ko po kayo nabanggit, babawi po ako sa ibang araw. Opo. Maraming salamat po for joining. Pakisuporta nyo si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo. Doon nyo po makikita yung series ng mga reflections natin Monday to Sunday. Usapang Katolisismo, nandyan din ho, nakapost yan. Yung ating conversion, nakalagay din ho dyan. Yung aming kasal sa Katoliko ni Mrs., nandyan do. Yung binyag ng mga anak ko, nandyan din ho, nakalagay lahat yan. So, yung aking public declaration noong December 3, last year, nandyan ho nakalagay sa State of Grace
TV. Suportahan niyo po si Brad Calix, mga kapatid. At sana nga po ay magamit tayo ng Panginoon Diyos. Ay gusto ko i-announce, itatry ko na mag-broadcast sa YouTube ng live. Titignan ko itatanong ko kay Bro George kung paano ang sistema, kasi si Brad Calix hindi tayo masyadong techy. May mga tumutulong sa atin sa ganitong online. Opo. Kaya ipagdasal natin, baka minsan hindi ako dito magla-live sa FB. Baka doon ako sa YouTube channel mismo. Try ko yun kung paano mga kapatid. I-ano ko lang kayo, i-inform ko kayo ng maaga. Nang umaga pala magpo-post na ako sa FB kung doon kayo bibisita sa YouTube channel. Para at least masanay na kayong dahan-dahan na doon tayo sa YouTube channel. Yung gagamitin ko mag-broadcast. Na simultaneous naman na nakikita sa Facebook. Tignan natin yung possibility na yun mga kapatid. Sige, yung mga interesado mag-aral po sa sinasabi ni Brad Calix, noted po kayo yung mga nagsasabi. Subukan natin, Lord willing, by June, magsisimula po tayo. Bali 3 po yun, philosophy, theology, tapos apologetics. Yun po yung gagawin natin para po meron tayong may sasagot sa mga kaibigan nating protestante at mga evangelical. Lalong-lalo na doon sa mga kulto na patuloy tayong sinisira ang simbahang Katoliko. Sige, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito. Masaya kami sapagkat natapos ang part 2 ng Trinity. Hindi ito madaling subject matter. Maski na sinong theologian, hindi may paliwanag ito na 100%. Hindi kasi kulang yung aming kaisipan para maintindihan namin talaga yung pinaka-essence nito. Kakapiranggot lang yung aming naiintindihan sa totoo lang. Pero ang pinapairal namin dito, pananampalataya. Bagamat hindi namin to buong maintindihan, naniniwala kami na ito ay sinasabi ng salita ng Diyos at dapat namin tong panghawakan. Panginoon, tulungan nyo kami na maging patuloy na mag-aral ng salita nyo. Ito yung kulang sa mga Katoliko, yung dibdibang pag-aaral ng salita ng Diyos at kung paano to ilalapat sa buhay namin. Gamitin nyo po si Brad Calix na aalalay sa mga Katoliko na magjo-journey kami together papunta sa Panginoong Hesus gamit ang balanse ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos sa lupa. Masalamat po sa inyong salita. Gamitin nyo po ito na makapagbigay ng encouragement sa mga Katoliko nationwide at sa labas ng bansa. Pagpapalain niyo po yung mga kasama namin sa broadcast tonight. Alam namin na precious yung kanilang panahon na ibinibigay para makinig dito. At naniniwala po kami na isa ito sa mga instrumento nyo para mapalakas ang aming pananampalataya. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Patuloy akong bigyan ng sapat na pag-aaral upang maibahagi po ng simple ang katuruan na hindi komplikado. Panalangin namin ang pinaplano naming pag-aaral online by June, Lord willing ay makapagpasimula po kami. Panalangin namin yung mga interesadong estudyante sa online. Sana ay dagdagan nyo pa sila ng mga seryosong mag-aaral. Kasi hindi pwedeng maidepensa ang pananampalataya kung walang knowledge. Napaka-basic nito na magkaroon kami ng knowledge. At meron ding humility at pagmamahal. Hindi lang kami basta didepensa nang wala sa lugar. Kung kinakailangan, didepensa po kami. Pero gamit pa rin ang pag-ibig, pagpapakumbaba at respeto sa kapwa. Lord, maraming salamat po. Kunin niyo po mataas na papuri, Ama, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Salamat po sa inyong panahon. Kita-kits po tayo bukas alas 5:50 na madaling araw. Same time kasama si kapatid na Apple para sa ating pananalangin at para sa ating Gospel of the Day. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.